Hello friends! Kamusta kayong lahat? Welcome back to my channel. Today is Monday. It's April 14th. Kakagaling ko lang sa work. Anyway, my last vlog was last Sunday. So, it's after 8 days. Pakita ko lang sa inyo yung backyard ko, yung update. Medyo yung mga tulips nag-open na yung mga blooms nila, at saka medyo mas marami ng bulaklak ngayon kesa 8 days ago, that was Sunday. And today is a very beautiful weather, there's no rain and it's sunny. It's very ironic kasi kapag off ako, pag weekend, umuulan siya talaga. Si Mother Nature talaga umuulan pag Saturday, Sunday. Pero if I am working weekdays, ang ganda ng weather, oh. It's sunny. So talagang timing talaga si Mother Nature. Pag beautiful weather, it's always weekdays. Nasa work talaga ako. But anyway, papakita ko sa inyo yung update ng backyard, yung mga tulips nag-open na. Eto mga friends. So this one, I bought this from Costco last Saturday. So, when was that? April 12. Tapos, eto na ngayon ang mga tulips. Kahapon pala, it's Sunday, bumili kami ng asawa ko ng mga compost, manure, at saka mga potting soil, garden soil. It's all purpose. Yung corn ko nung last na pinakita ko sa inyo friends, parang nag-wither yung yung leaves kasi ang sobrang lamig kong gabi. So pinasok ko siya doon sa storage house, sa green na yun, storage house. And I just bought it in Amazon last week, greenhouse. So dito namin ilalagay yung greenhouse. Kasi talagang dream ko magka-greenhouse, kaya lang sabi ko I don't have any more space. Pero meron pa naman akong space dito, although it's gonna be shady. Kasi pag yung maple tree ko, pag meron ng mga leaves, it's gonna be shady over here sa part na to. But then sa umaga, sa mornings, medyo sunny. But it's okay. Gusto ko talagang may greenhouse ako dyan, dito namin ilalagay. I think it's 10 by 12 yung yung size. So the whole, siguro malaki-laki siya eh. So i-build nung asawa ko. Hindi pa naman yun. Hindi pa naman handyman yun. So but anyway, he will try his best to build it. Ito na yung mga tulips. This one is still closed. But the perfect time to harvest them is like this. Para mas matagal yung sa vase life. At saka sa may mga negosyo ng tulips or sa tulip farm, they pull out everything including the bulb and then put it in the fridge. It's gonna stay there for more than a week. And then they gonna sell it to the store. Sa mga grocery stores or saan man nila i-sell. So eto pala yung mga, tingnan nyo naman friends, yung mga daffodils ko, nag-open na sila talaga. And they have different varieties. Ang dami kong biniling daffodil bulbs. Look at this. This one is different variety also. I planted this last October fall. Ang good thing about the daffodils, habang tumatagal, as time goes by, dumadami siya. At saka mas gumaganda yung quality ng bulaklak niya. Compared to tulips, it's very opposite yung tulips. Katulad nito. This is the second year already. So I planted this 2 years ago. Last year, the first time nga nag-bloom siya, it's very big, large, at saka ang laki-laki talaga ng niya. Ang taas ng niya, tapos mas malaki yung bulaklak niya. Ngayon, this is the second year. Maliliit na siya. Like ito. Maybe because yung mother bulb hindi siguro nagbulaklak. It was the the baby bulbs, the bulblets ata yung tawag nila.
But anyway, tingnan nyo naman friends, ito yung sinasabi ko sa daffodils. Mas dumadami yung bulaklak niya. Before, isa lang. Ngayon, dalawa na sa isang stem. At saka sa isang plant, may another, nag-grow na another bulb dito. Tsaka meron pa dito. Like this one. This is the second year already. Sa isang plant, dalawa yung bulaklak na mabibigay niya. Last year, it was only one. So, habang tumatagal, mas magandang investment yung daffodils. Tingnan nyo friends, naging dalawa na. Last year, isa lang talaga to. Sa isang mother plant, isa lang. But now, it's already two. Two stems are coming out. And then this one, maliliit sila. Last year kasi ang laki-laki nito eh. Tingnan nyo friends, yung mga tulips. Alas 5 na ng hapon mga friends. It's 5 p.m. I have to drive 45 to an hour from my work going home. So, yan. They're very beautiful. Very nice. Nakaka-relax. So, this white tulips, I just planted this last year, October. So, this is their first time to bloom. So, sa ngayon, malaki sila. Next year, when they come back, it's gonna be smaller. Like those, yung red. Pero you know what? It depends also on the quality of the tulips. Kasi yung red, it's also the second year na nagbulaklak yan. Pero ano pa siya, malaki. So it depends din pala sa kakaano ko lang yan. It depends pala din sa tulips. Ito, kasi yung white na tulips, parang yan hybrid. So meaning, mas malaki yung bulb na tinanim ko. The bigger the bulb, the bigger the flower would be. Pero yung maliliit, ito parang mas mas smaller sila compared to the white one. So this one is like medium lang yung bulb niya. It's not the hybrid. Pero tingnan niyo naman yung kulay, parang may purple, tapos ito nakamix. Yung eto naman, yung wala pang bulaklak, this is the second year, but what I did last year, I dig it out, ang mga bulbs, tapos tinago ko sa sa basement. Tapos tinanim ko ulit siya. So nagulat ako na ganito yung itsura niya kasi sa YouTube daw, pag dinig out mo yung bulbs in summer, and then planted it again on fall, malalaki pa rin daw yung tulips. Pero tingnan nyo naman friends, parang hindi yata totoo. I don't know. Siguro nag-work sa iba, sa akin hindi. So, medyo na-disappoint ako dito kasi wala pa siyang bulaklak. Tsaka ang liliit niya. Napakaliit. Oh. This is like expectation versus reality. Nung tinatanim ko sila last year fall, ini-imagine ko na lahat tulips dyan. Sabay-sabay silang mabulaklak, mag-open. Pero ngayon, tingnan nyo friends, yung iba, leaves pa lang, wala pang bulbs. Hindi pa nag-open. Ayan. Siguro depende sa sa variety ng tulips. Ito, pa lang siya. Ito pa lang yung itsura niya. Up to there. Maliliit siguro tong I cannot remember anymore. Maliliit siguro yung bulb. Hindi naman kasing liit. Medium size siguro yung bulb niya. This one is a very good variety. Hindi ko alam kung anong tulips to, but it's double. Malaki pa rin siya. So next time maybe when I buy pag nagbili ulit ako ng mga bulbs, hahanapin ko yung itong itsura kasi this is the second year pero okay pa rin yung kinalabasan niya. And then hyacinths, napakabango niyan.
mas dumadami siya, just like the daffodils and alliums. Mas tumatagal, mas gumaganda, mas dumadami yung bulbs niya sa ibaba. Mas gumaganda yung quality ng bulaklak. Pero yung tulips, habang tumatagal, lumiliit. So mas maganda, bibili ka na naman ulit ng bulbs kung may budget, kasi ang mahal din eh. Anyway, yung mga tulips, yung mga lilies ko, lumalabas na. Ayan na sila. More daffodils. Ito, it's gonna open soon, maybe tomorrow or in 2 days. Ayan. Tapos merong yellow doon. I also planted red, but I don't see it yet for now. Yeah. Ang gaganda ng mga, oh my goodness, friends, tingnan nyo naman yung, naglinis ako dito, ang daming dahon dito kahapon eh. I really tried my best kasi umuulan kahapon at saka napakalamig. Look at these, friends. Oh. This is daffodils. Another daffodil. And these two. So, ito din, it's a daffodil. So, yung daffodil, spring lang sila. Ito, grabe, ang laki oh. Spring lang sila namumulaklak. After spring, nawawala na yung ano nila, yung flower. Tapos you just have to leave the leaves na mag-ano siya, mag-die down. So in summer, don't cut the leaves kasi kinukuha niya yung energy from the sun. And then siya mismo mag-hibernate on its own. And then it's gonna come back again on spring next year. So, this is the right time to, kung gusto mong mas tumagal yung vase life ng daffodils, this is a perfect time to cut them or just pull it out. Parang gooseneck. It's ready to open. It can stay in the vase for maybe 7 days. Kasi pag ganito na, kinat mo siya, it's only gonna stay for 4 days. So, mas ano, yung vase life niya, yeah, mas madali siyang mag-wither. And then these are peonies, or they call it here peonies. So lumalabas din to pag spring. So friends, wala pa masyadong bulaklak dito. This is liatris. Lumalabas pa yung liatris ko. In summer, mas dadami pa to. Look at the peonies. Ang ganda ng peonies at saka ang bango-bango. So I can't wait in the middle of spring. Maybe May. They're gonna come out. And then after that, they nag-hibernate sila. And then come back again next year. So we are in Zone 7, Long Island, New York. Yes. And these are the updates of my tulips. Ayan. Tulips lahat yan dyan. On the border. This is poppies. This one. Kahapon naka-close pa to eh. I cut the yung mga namamatay ng bulaklak, I cut it para yung energy ng plant pupunta sa mga new bulbs at saka magbibigay siya ng more flowers if you keep on, you know, trim mo or i-deadhead mo. More tulips. Last year, ang dami nito kasi this is the 2nd year already. Ngayon, ang konti na lang. Last year, as in crowded sila dito. So ngayon, medyo konti na lang. And then, naa-amaze ako friends nitong pansies. Itong pansies na to, tumutubo lang talaga dito. Nagsa-self-seed siya. Tumutubo lang siya ng kusa dyan. Ayan, pwede mo siyang
actually ma-dig out at saka ilagay mo siya sa pot. Ayan oh, tumutubo siya oh. Tingnan nyo friends oh. Ito pa. Tapos doon sa kabila doon sa left side, ito parang purple eh. Sa left side, meron akong parang yellow na pansies. More tulips. I'm excited for my climbing rose. Ayan, climbing rose ko dyan. Meron din sa kabila, pero medyo ano pa siya, hindi pa siya ganun kataba. Puro allium yan. My goodness, parang hindi happy yung tanim ko dito. Ano ba? Kailangan yatang diligan yan. Ito friends, yung sinasabi ko sa inyo. Yung pansies. Tumutubo lang siya ng kusa. Kaya lang tinatamad akong mag-dig out friends at saka ilagay siya sa sa pot. Ayan, medyo kalbo pa yung backyard, pero dadami yung mga bulaklak dito pag pag medyo warm na yung weather, especially pag mga August na, July, ay grabe, ang dami ng mga bulaklak. Ito ibang klase, parang may ruffles, ibang klaseng na naman to, daffodil. Tsaka ang bango nito. Ayan friends. Nag-harvest ako this weekend ng hellebore kasi ang ganda-ganda, nilagay ko sa vase sa loob ng bahay. Napakaganda niya. Ito yung itsura niya. There's also a right time when to cut them para mas tatagal yung nila sa base. Tatagal yung life nila. Hindi siya hindi siya magda-die down. Ayan. So, yan mga friends. I have tulips there, daffodils yung maliliit. Ang gaganda talaga, my goodness, ang gaganda. I planted this last year. And then that's hyacinths, yung may purple pink. Napaka-relaxing friends, especially galing ka sa work na busy ka. So yeah, I can't wait for these tulips to open too. Dito sa raised bed na to. Naubusan na kasi ako ng bulb friends. So friends, last year, bumili ako ng siguro at least 1,000 bulbs para itanim sa sa backyard. So I thought enough na yung 1,000. Pero nung tinanim ko siya, kulang pa pala. Kasi yung ibang YouTuber na gardeners din, bumili sila ng 5,000. At least 4 to 5,000 bulbs. Sabi ko, grabe naman. Akala ko yung 1,000 bulbs, okay na sa garden. Pag nagtanim ka ng tulips, you have to put it in the ground. Yung parang sa egg crate. Yung malalapit sila talaga, hindi yung may space. Kasi mas maganda pag malapit yung mo, katulad ng eto friends oh. Katulad niyan, di ba? The way I planted it, it's like in an egg crate. Tabi-tabi yung mga bulbs. Ayan. Kasi if you put space, ang pangit niyang tingnan kasi hindi alam mo yun, hindi madami eh. And then I'm excited again friends, balik tayo ulit dito. I'm so excited on June pag nagbulaklak na yung climbing rose ko. Eto friends oh. Ite-train mo talaga to, hindi siya kusang hindi siya kusang magganyan. Kailangan mo siyang itali. Hanggang dun sa taas. 'Di ba? Tapos ito sa kabila, ganun din. Hanggang dun. Ayan, friends. And then lastly, papakita ko sa inyo mga friends. Excited ako sa climbing rose ko na to. It's David Austin.
Red ang kulay niya. Eto friends, oh. Eto. Sa pot lang siya. Buti na gustuhan niya kasi pag nasa pot yung roses, medyo hindi maganda yung ano niya tubo. Ayan, oh. It's more than 4 years already yan. Yung climbing rose ko na yan. It's in the pot. So, pag ano yan, pag June, ang ganda-gandang tingnan kasi may mga roses dyan. Red. Tsaka, ang petals niya, hindi yung ordinary na rose kasi it's a David Austin rose. Ang petals niya siguro up to 100 to 150 petals sa isang bulaklak lang. Anyway friends, so, yan ang update ko sa aking backyard. Ang dami ko pang itatanim. This is hostas. This is a shade plant. Tinransfer ko lang kasi nasa ano siya nung una parang dito siya. So, I need also shade plants kasi ang dito na side medyo shady. Kailangan ko ng mga tanim na para sa shade. Tapos yung sunlight doon, yung mas sunny part doon sa left side, kailangan ng mga tanim na it needs sunlight. Tapos kung shady part, kailangan ng mga plants na sa shade din. So, pag nagka-time ako ulit, I'm so excited for my greenhouse. Excited ako friends sa greenhouse. Ito lang yung happiness ko yung mag-garden. Wala naman ng iba. Usually grocery, tapos yun, backyard lang. Yun lang yung nagpapasaya sa akin. Syempre yung family natin at saka wala tayong sakit. Importante yun. So, yeah. So, upo tayo dito. Pagkadating ko galing work, kung minsan nagmumuni-muni dito sa backyard. Ang ganda kasing tingnan. So, talagang I did a really hard work on this, in this backyard. Kasi before, it was just plain green, plain grass everywhere. Tapos maraming kahoy. So, I have to call somebody to cut the 4 na kahoy yun. I mean, sa Ilonggo kasi kahoy yung tawag namin. 4 na puno. But anyway friends, thank you again for watching. I-update ko kayo ulit, hopefully next week or in 2 weeks, kung mag-bloom lahat ng tulips at hopefully makapunta tayo sa tulip farm. Hindi tayo nakapunta nung this weekend kasi grabe yung ulan at saka ang lamig-lamig talaga. It's 40s degree Fahrenheit in Fahrenheit, so hindi ko alam kung ano yan sa Celsius. But anyway friends, thank you for watching again. See you on to the next one. Take care everyone and God bless. Bye!